Magandang umaga. 12:05 na po. Ang ating pag-usapan po ay pagpatuloy sa flood control project at medyo nadili lamang ako sapagkat po ay marami pa akong kinausap at siyempre kailangan din natin mabuhay. Naghanap buhay ako. Ang ating pag-usapan po sa ngayon, ladies and gentlemen, may tanong lang ako. Paano maibsan ang galit ng bayan kung ang dahilan sa galit ng bayan ay imbestigahan ng pinapaimbestigahan ni Presidente na kung saan ang anak niya mismo, si Sandro Marcos, na congressman sa 1st District ng Ilocos Norte, ay 4 bilyon mahigit ang kanyang flood control projects at higit sa lahat ang kanyang mga kontraktor, kasama rin doon ang mga diskaya. Kaya na lang? Paano ngayon? Kilalang-kilala si Diskaya sa lahat ng kontraktor. At bakit? Ano ang gagawin nito ngayon? Yan pala, kung ang ginagawa ng inyong mga kakampi na mga congressmen sa ibang bagay ay may mga diskaya sila, bakit naman ang iyong anak na si Sandro Marcos ay may kontraktor din na diskaya? Bago ko ilabas yan lahat, pakinggan muna natin po yung salita ni no less than na dati niyang kaibigan na si Manong Chavit Singson. Ito siya. Former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson accused favored contractors in Ilocos Norte of amassing billions in questionable flood control projects. He questioned how President Marcos could deny knowledge of the deals since they were undertaken in his home province. At a press conference, Singson presented the names of firms he said were behind the anomalies. The former governor said corruption in floodworks was widespread. Singson also questioned the sincerity of ongoing investigations, but he expressed support for the Independent Commission on Infrastructure. He described its members as good people. So yan yan ang balita. Ito naman ang ibanat natin yung actual mismo na salita ni Chavit Singson. Sinabihan niya mga estudyante na huwag bumalik sa kanilang classroom kung hindi natatanggal yung mga buaya sa flood control. Tinuro niya talaga si Sandro Marcos. Marami mga diskaya rin ang kontraktor. Yan. Ilocos Norte Governor Luis Chavit Singson, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa issue ng maanuwalyang flood control project sa bansa, kung saan sinabi nito na paano maniniwala ang taong bayan sa investigasyon kung mga diskaya rin ang kontraktor ng kanilang mga proyekto sa Ilocos Norte. Ang detalye sa report ni TJ Mendoza. Sumama na rin sa mga nananawagan na magprotesta laban sa administrasyon ang dating kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos na si dating Ilocos Norte Governor Luis Chavit Singson. Panawagan nito sa mga kabataan, ituloy ang pag-walkout sa kanilang mga klase hanggat hindi bumababa sa pwesto ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Pag silang pumasok, hanggat hindi bumababa yung mga opisyal natin nakuha. Umaawa sila sa mga estudyante, mga kabataan, dahil pinaglalaban nila ang karapatan nila, kasalanan nila. Para hindi manilaban ng mga kabataan ng mga estudyante, umalis na sila dyan. Pinatutsadahan din nito si Pangulong Marcos kaugnay sa mga katiwalian sa pamahalaan. Kabilang niyan ang maanumalyang flood control projects. Ito kaya pinag-usapan mga flood control. Sino ngayon ang dilibitan? Diskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, diskaya rin eh. Ano tayo maniniwala ngayon sa papel, sasabi nila ang mga hindi-investiga? Dagdag pa ni Singson, hindi matatakpan ang pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang katiwalian ng gobyerno. Pero tiwala naman si Singson sa mga tao sa likod ng komisyon na ani ay mababait at kwalipikado. Pampapugi lang nila dahil mabubuti tayo nilagay. Kaya naging usap ako, sila Big Singson
Mayor Magalo, magagaling tao yan, saka yung mga iba. Unahin niyo po Ilocos Norte kung kayo. At nang matanong si Singson sa reaksyon nito sa pagpapalit ng liderato sa Kamara, Puti tao yan, si Puti. Di. Ang paganda lang nila yan. Pero kung utusin mo, same to, different ko lang. sinubukang kunin ng Net25 News and Information Team ang detalye ng mga alegasyon na binanggit ni Singson pero hindi kami nabigyan ng impormasyon ukol rito. TJ Mendoza, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Okay. So, nais nating birahin ito. Naniniwala si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Pantilo Lacson na Yan. Anyway, ang bago ko ididiretso sa kung ano meron si Sandro Marcos, nais ko muna ipakita yung mga proyekto sa Ilocos Norte District 2. Yan, Ilocos Norte District 2. Alam mo, may contractor din ito ng mga kamag-anak o si Chavit Singson. Ang pangalan ng construction firm niya, Sartap. Kabaliktaran ng Partas Bus. Kung sa Ilocano pa, Partas, fast. Ibig sabihin, fast. Oh. Kaya gamit Partax. Partax. Oh. So ngayon, ang aking kinikita dito, yung sinabi ko dyan, ang kay Sandro Marcos, ang proyekto niya umaabot sa 4 billion mahigit. Tapos, ito naman, ang tito niya, na pinsang buo naman ni BBM, si Congressman Michael Marcos Barba, ay ito naman ang sa kanyang proyekto. Nasaan na ba yan? Ang kay Tito naman niya, si Congressman Marcos Barba, ay 1,230,000. 245,000. 1,230,245,503 pesos and 66 centavos. Ang kay pamangkin ay $4,213,223,530 pesos and 61 centavos. So, ganun po kalaki ang mga proyekto nila. So, asan ngayon ang kredibilidad ni Bongbong Marcos na magpaimbestiga? Papalitan niya ng speaker, sabi ni Chavit Singson, ang pinalit mo speaker, it's the same dog with different color. Pareho rin. So wala tayong magagawa dyan. Grabe So, ibig sabihin, ang tono ng pananalita ni Chavit Singson, lukuhan din ang mangyari. Kaya nga, pinaparesign niya Ang kanyang, hindi siya kumuha ng kontrata sa flood control na yan. Ang startup na construction firm ay sa kanyang mga kamag-anak na yan, nag-divest na daw siya dyan. Pero nevertheless, ikinaklaro ni
ni Chavit Singson na walang mangyari niyan sa investigasyon na yan. Although, tiwala siya sa kredibilidad ng mga nakaupo na tinalaga na sina Justice Andres Reyes, si dating secretary, si Gabriel Singson na kamag-anak niya, tapos si yung partner ng SGB na accounting firm na si Fajardo at saka yung special advisor nila na si Mayor Benji Magalong ng Baguio City. Hindi pwedeng italaga si Mayor dahil Mayor siya. Pag tinalaga siya, mapilitan siyang bitawan pagka Mayor niya. So anyway, yan lang po ang ating ano. No? Ngayon ito, ipresenta ko na ngayon sa inyo. Itong mga proyekto ni Sandro Marcos. Yan. Ang haba ng listahan. Ipakita ko sa inyo. Pangalan ng mga St. Matthew. O yan ha. Tapos ang St. Matthew ay ang kontraktor niya. So ito yan, ang ganun kahaba oh. Oh. Ang haba niyan. O ito St. Matthew, kontraktor ni Sandro Marcos. Kay Diskaya yan. Oh. Ito St. Matthew, Diskaya rin. Oh. Tapos ito St. Matthew, Diskaya rin. Ngayon, sa tatlong proyekto na to, ipakita ko kung ano nangyari sa proyekto. So, tingnan natin ang unang proyekto sa Bulo River ni Sandro Marcos. Ipakita ko Bulo River. Ayan, construction ng Bulo River sa Barangay Malasin, sa Barangay Nagbalagan, Sitio Bago, Bangi, Ilocos Norte. So ito yung coordinates. Kunin natin yung coordinates. Pagkatapos, dalhin ko kayo sa Google Earth. I-paste natin dito ang site. O yan ha. Yang may pin na pula, yan po ang site ng project. Tingnan mo. O ano, may ilog naman ito. Pero wala ka makitang structure. Yan, Diskaya project yan. Tingnan natin ang iba. Sa Bislac River. Yep. Ito, remove ko na yan. Hindi yan.
O ito, papasok ko na. Ito naman ay waterway sa Banban River, Barangay Banban, Dadaor, Bangi, Ilocos Norte. So, kukunin natin yung kanyang coordinates at ilagay natin sa Google Earth. Magbukas tayo ng Google Earth. Bukas tayo ng Google Earth. Yan ha. Tuturuan ko yung paano magbantayan nyo at paano magbukas sa Google Earth. I-search yung Google Earth sa browser. Tapos i-click nyo. Tapos, sa search box dito, i-paste ang latitude at longitude ng project. Ito yung proyekto na kung tawagin ay Banban River waterway structure. So makita mo, ito yan. So in fairness, may nakita ka na structure na nagawa. Ito yung project ng Diskaya. Okay, so next is punta naman tayo sa ibang project. Actually, napakaraming proyekto niya. 4 billion. So, ito naman ang Bislak River. So, titingnan natin, kukunin natin ang coordinates. Tapos, i-paste natin dito sa Google Earth. So, ito yung project may gawa. So, very fair lang tayo. Pinapresenta natin, ang diwa lang dito is may mga proyekto naman pala kayo na hawak ni Diskaya. Bakit na pagpipilitan ninyo na parang malinis ang dating ninyo? Ang kay tito niya kay Barba ay umabot po ng 1 billion mahigit. Kay Congressman Barba sa 2nd District. So sa kanya naman ay $1 billion mahigit. So ito sa kanya. So anyway, yan na po ang ating una pag-usapan natin. Ngayon, dadako tayo sa tinatawag na ano ang mangyayari dito. So far, ang mangyayari dito is magtatakipan ito. Ini-expect ko na kapariho rin ito mangyari kaysa Napoles. Tandaan mo sa Napoles, dati iyon ang pinakamalaking nakawan. Ngayon, wala na. Para lang duwende lang sa laki yun kung kumpara mo sa flood control projects. Sa panahon ni Napoles ay wala pong congressman at senador na nasintensyahan. Ano ibig sabihin yan? Ang tanong ngayon, may masintensyahan ba dito na senador at saka congressman sa flood control project? Yan ang tanong na napakalaki. So, hindi ko masasabi kung talagang mangyari yan. Although, naniniwala ako
na may malaking pag-asa sakasakali ang mga kontraktor ay magiging state witness at ituro nila kung sino yung mga politiko na tumanggap ng pera. Yan lamang po ang tanging paraan. Tapos, siyempre pa, ang mga congressman tsaka mga senador, ang mangyari sa kanila, gagawa sila ng paraan kasi walang, kahit sa ebidensya na direkta, wala tayong nakikita eh. Hindi naman pwedeng gawing ebidensya yung kwento ni kagaya si Vice, si Bryce Hernandez, kasi ang kwento niya ay binigyan si Joel Villanueva at binigyan din si Jingoy Estrada. Pero ang sinabi niya, yun po ay kwento rin sa kanya ni District Engineer Henry Alcantara. Na ibihin, pag tinanong mo direkta, hearsay siya. Ang problema ko, kung sinabi sana ni Henry Alcantara na totoo yun, pwede natin gamitin ngayon, idirekta ilaban kay Jingoy at saka kay Joel Villanueva. Pagkatapos, si Bryce nangako pa na marami pa siyang isisiwalat na mga tao, mga politiko. Well, that is another issue. Ngayon, sa sitwasyon sa ebidensya, ang batas po ng ebidensya hindi po tumatanggap pagdating sa tinatawag na criminal case, kailangan pruweba na walang duda. So paano mo sabihin na may pruweba na walang duda kung ang sinasabi lamang ni Bryce ay nanggaling lamang sa context ni Henry Alcantara na kay si Jingoy bibigyan at nanghingi ng multipurpose projects. Wala rin yun. Kasi flood control naman ang binigay. At saka si Jingoy walang text. At ang isa pa nakatawa-tawa, yung tinuro ni Bryce Hernandez na si Jose, babae na may-ari ng WG Construction, umakyat daw noong August 19, pumunta raw sa opisina sa Senado at pinahanap ang CCTV. Nung nakita ang CCTV, anong nangyari? Kasi ang suspetsa, kay Jingoy daw yung pupunta, magdi-deliver ng pera kay Jingoy. Pero ang nangyari, nang nakuha ng CCTV, nakita yung babae na may-ari ng WJ Construction na pumasok sa opisina ni Erwin Tolpo. Anong ibig sabihin nun? Bakit kay Erwin Tolpo pumunta? Nako. So, pagka ganon, anong ibig sabihin? Ay, panggugulo o hindi ko maintindihan. Pero sa sitwasyon ngayon, natakbuhan ng ebidensya, ay pwede mo na sabihin makukonvict na yan si Henry Alcantara, si Bryce Hernandez, si JP Mendoza, tsaka yung kasama niyang isa pa. Ngayon, pwede natin tingnan baka tatanggapin yung testimonya ni Bryce Hernandez kasi po ay inalok niya ang sarili niya na magiging state witness. At ang nangyari pa nga ay nagbigay pa sa sinauli niyang napakamahal na sasakyan na GMC. At ang isa uli rin, yung ibang sakyan, so mamaya saka na natin pag-usapan yan. Mga Rolls Royce, mga Ferrari niya, isa sa uri niya. So, that's another matter. Ngayon, si mga diskaya na mag-asawa naman ay pumunta na kanina sa Department of Justice at nangako din na sasabihin ang lahat na totoo. So, ibig sabihin, this time, kung makatotoo yan, this is the first time ever na mangyari na may mga politiko na malalaki na makukonvict. Ganun lamang po ang chance ko. Kaya lang, paano ang gagawin ito? Mga politiko na yun ikukonvict ay may mga flood control projects din si Sandro. Ang pinsang buo ni BBM na si Congressman Michael Marcos Barba. Paano yan? Tapos pagdating kay Tamba, ang dami din niyang project.
Kaya nga nagalit sa kanya si Kiko Braganza Prito Barsaga. Si Kiko Barsaga, sabi niya, he has some knowledge, personal knowledge about Romualdez. Kasi mukhang tingin ko sa bata, parang galit sa kay Romualdez kasi yung flood control projects ng tatay niya nung namatay na si PD Barsaga kasi pumalit si Romualdez bilang caretaker congressman doon sa Dasmariñas City. At mukhang pinakialaman din ni Tambaluslos ang proyekto flood control projects ni PD Barsaga. So, yan lamang po ating masabi sa ngayon. Shout out na lang ako si Zia Katoy. Good morning, Idol Toto Tirador for President. Raul Molina, Migo Toto, keep on watching your vlog. Salamat po. Argo, go host. Booking, sabi ni Argo. Kenneth, 29, Ilocos Sur, Mercos, Ilocos Norte. So, Glenn Ocol, dapat ang panawagan ay mismong kabataan ang mangunguna at hindi mga politiko sa September 21 kilos protesta. Glenn Ocol, papanagutin ng mga korap at magnanakaw sa kaban ng bayan. Glenn Ocol, laban para sa bayan. Tapos tila takot ang kasalukuyang Senate leadership na ipatawag sina Romualdez at Saldico. Nga, nakikita ko, napansin ko rin. Glenn Ocol, taxing nyo. Taksinan nyo. Bantayan nyo. Okay. Si Professor Cielo Magno, sigurado andun yon. Senador, Prof. Cielo Magno, DDS ka na ba, Dr. Toto? Hindi po ako DDS, ako po'y makatotohanan. Kung saan ang panig ng batas, doon po ako. Tapos Kenneth 29, sobra korupsyon at magulo Pilipinas. Glenn Ocol, dapat may masampahan ng makulong. Glenn Ocol, lukuhan ang resignation ni Martin Romualdez. Kenneth 29, nagkakabistuhan, naglaglagan na sila. Tapos Rodi Rabe, Pastor, good morning. Tapos Gubien, sana next leader stops corruption and build. Ako na yun, tatakbo ako presidente. Kaya ay ginagarantiya ko sa inyo 6 na buwan, hindi ako kagaya ni Digong. Pag ako presidente, ginagarantiya ko sa inyo, tapos ang korupsyon. Hindi ko sila itutukhang, ipapakulong ko sila lahat. So, Rodi Rabi, stay sa kwan. So, thank you po. Tapos, Pixie, oo, didis na siya. Gusto niyo ba si Sara Duterte, president? Ay, kung siya naman maganda, gusto ko, ako presidente. Anong klase? Tapos, Rodi Rabi, Pipito, yan, like na dan. Salamat po. Pixie, pag si Sara Duterte ng presidente, USA versus Philippines sa China na. Yung mga kwento niyo, puro marites Rodi Rabi, pati pala si Congresswoman Sandro kasama sa flood control. Tama po. Argo, wow. Green yung flood control. Pixie, sabi ng China sa Pilipinas, pwede na ibalik yung Pogo. Argo, Pixie, sino nakausap mo? Pixie, sino nakausap mo sa China? Sabi ng China sa Pilipinas, pwede na ulit. Si Bongbong Marcos ang kausap Mercado Cathy, Dr. Kausing, good evening ho. Pinupuna nila yung 125 million ni BP Sara na magamit laban sa mabuti samantalang ang taong itong Sandro niya ay 4 billion. Okay lang sana kung may maayos. Pipito, kung utang na kaya sa pagnanakaw nila, litsunin na yan ang mga yan. Sos sweet asido. Mathing Disimban. Brad, matanaki Insala. Classmate ko ito, si Mathing Disimban. Roommate ko pa sa loob ng kwarto. Ilang taon tayo? 3 taon tayo nagsama sa isang kwarto. Kuminsan, katabi pa tayo sa kama. So, Argo, 60 San Sinay, doon kami nag-aral sa Mindanao State University, Marawi City. Pipito, Litson Buwaya, Sweet Asido. So, Pixie, IC Argo, apektado, troll ka, pero apektado ka. Pixie San, sinabi na ma-check mo sa Google. Tapos, Serenita Music 012. Tama, yang ginawa niya. Maraming salamat po. Who is perfect? Number 1. Hiram Lisensya yan si Ilocos. Tama si Gobernador Chavit. Unahin
yun kay Mini Bangag ni Sandro. Pixie, sigurado ibig sabihin nanghiram din ng lisensya si Sandro Marcos. Panaginip ko lang yan. Argo, wag ka apektado. Sabi ni Argo, Pixie, di mo agad sinabi. Pepito, hay nako, alam na namin. Kaso hindi nyo alam kung paano litsunin sila mga buhaya. Kakasawa na kaya kayo mga alingasngas pala. Ilabas na kayo 21 September. Pixie, Argo, doon ka mag-troll kay Bunyog. Argo, Pixie, sa sunod, sabihin nyo na agad, ha? Serenity Music 012. Morion Son, mayroon soon, ha? Pagsamahin silang lahat. Si Pipito, wala rin siya takbo ka ng presidente, sir. Talagang presidente tatakbohin ko. Kasi ako lang talaga makapagbigay ng tamang solusyon para sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng katarungan, gagawin ko na Pilipino, mga tao mismo maghusga, hindi na yung judge. At saka ombudsman, taging tao man na mismo maghusga. Hindi na yung ombudsman para mabilis. Kaya 6 na buwan pa lang ay tanggal na yung korupsyon. Ala din makukulong week si BBM, Serenity Music 012. Iba na ngayon. Hindi lang ang Pilipinas nag-alis ng nagsalot sa lipunan. So Pixie, Argo, may live si Bunyog. Serenity Music 012. Dinilit ko lang, hindi na ako dapat na magsabi. Tapos Tommy, iniwasan ni Lacson at Soto na madawit. Ay, kakampi naman ni Lacson sa Soto si Romualdez eh. Pepito, pag-asa lang yan si Marcoleta para pagkahuli ng mga balyena. Pepito, para puro bagoong lang na masisilo nila, walang pangkulay. Bixby, I believe that was only an alibi why Orange arranged a meeting at the Senate when the repair is at Tolpo's house. Pixie, Asya. Kay Tolpo nga 2 billion yung kanyang 2 billion ang kanyang flood control project. May contractor din siya. Si Diskaya rin. Pixie, USA, ASEAN, NATO, Japan, India, Taiwan, NATO versus Philippines, China. Pixie, AFP pro-China na ba? Roddy Rabi, Dr. Kasing, walang mangyari dyan sa investigasyon. Takipan lang yan. Congressman, Senador, walang mga makonvict. Hirap, hindi ko maisip na makukonvict. Sarswila lang. Sir Toto Kasing, takbo ka na presidente. Tatakbo talaga ako presidente. Dare you. Pro-China na ba ang AFP? Tapos Roddy Rabi. Tapos Dodong Batoy. Dr. Toto, sino ang kukunin mong mga senador sa 20th presidential bid mo? Kailangan mga senador kukunin yung mga matalino at may puso at hindi pa wala pang bahid ng korupsyon. Alberto Gabriel, watching from Vancouver. Roddy Rabi, Abul Khair Sarip, good morning, boss Dr. Toto. Bantayan mo ang kaban ng bayan. Sino magnakaw, ibulgar mo, sigurado mananalo ka ng senador sa 2020 election. Regent Ford, mabuhay ka pa, Attorney Kausing, Pepito. Dito, Canada, ginagawa ng pangkaraniwang tao ay jury. Kaharap ka kahit wala ka sa alam sa korte. Cassandra Daisy, dito, Meow. Okay. Idol ko ngayon si Congressman Kiko Barzaga. Si Meow. Congressman Meow. Tapos ang kalaban si Aw. Si Speaker Soto. Si Senate President Soto. Cassandra Daisy, Doc Engineer Toto. Pag-asa ng Pilipinas kung jury yan tapos na ang mga magnanakaw. Jury, naimbag nga bigat mo, kabsat. Naimbag nga bigat mo, mga kabsat ko. Mayap-abak, mga kabalin ko. Magandang umaga, mga Tagalugan Region. Maray na aga sa mga Bicol, mga Bicolano. Tapos baupay nga aga sa lahat ng mga waray-waray sa Biliran, Samar, Aglite. Tapos Maradyaw nga aga sa mga Surigao nun. Tapos magandang mapita langon sa mga pagriakan agupakat-akan dro sa barm. Marayaw may nat sa mga tausog. Jewelry na imbag bigat. Tapos sa Bisja, good morning po. Okay, ito bago ako umalis. Ladies and gentlemen, sinasabi ko lang po,
na kanina po ay lumabas na naman ang bago. May bagong desisyon na naman ang Supreme Court sa panulat po ni Justice Marvic Leonin. At alam mo, dinisbar at ko ulit. Dadisbar na nga ako, disbar pa ako ulit. Ang isa nakita ko doon, makinig kayo mga taga-Minay, taga-Butuan, alang-alang sa inyo. Pinaglaban ko kayo na dinimulis kayo. Tapos, kayo ang nagsampa ng reklamo laban kay Iskatron. Bakit itinutukoy sa akin? So, mali po yung erroneous facts po. Anong pagtawag dyan? Factually, erroneous po yung ginamit po ni Justice Marvic Leonin. Kung matanggap ko na po yung desisyon, rest assured, magsasampa po ako ng motion for reconsideration. Kasi po, ang binasihan po sa decision ng Supreme Court, sa sinulat na decision ni Marvic Leonin, Justice Marvic Leonin, ay sinabi niya, kaya naman ako daw didisbar kasi marami daw sinampa na mga kaso. Sa totoo lang, bakit marami? Kasi hindi nakikinig ang katarungan. Paano ko tutulungan ang mga taong tinanggalan mahigit 200 bahay ang winasak nila doon sa Montilla Boulevard? So, sino ang tutulong sa kanila? Ang mga abogado doon iba, wala na, taga-Butuan, atras na. Ito na lang ako, yung hiningian ako nila ng tulong, ni Singko, wala ako nakitinita dyan. So dahil lang sa bigat ng puso ko, umiiyak ang puso ko na nakikita ko yung mga tao doon na mga taga-Butuan na giniba ang kanilang mga bahay. Tapos tinanong ko sila, sabi ko, ano bang dahilan? Klaro sa kanilang istorya kung bakit pinayagan ni Iskatron, Judge Iskatron, ang pagpalabas ng demolition. Alam naman natin sa demolition, pag matagal na po, mahigit 10 taon na, hindi mo na pwede ipatupad ang desisyon. Bakit pinapatupad nyo? Ginagawa pa ikot-ikutan nyo. Tapos, nagreklamo yung mga tao na nakatanggap ng 16 million si Judge, ay ang ginawa naman ng Supreme Court, ako kuno yung nagsabi. Ang nagsabi nun, mga nagreklamo, hindi ako. That is factually erroneous po. May with due respect, Justice Marvic Leonin. Pinupuri kita sa decision mong iba, pero dito, sa ginawa mong decision, you are declaring that I committed an act of accusing a judge of receiving 16 million pesos na sinasabi mo na wala akong basihan. Ang problema, I beg your pardon. Because bakit? Hindi po ako ang nag-akusa, kundi yung mga tao. Abogado lang ako sa mga tao na umakusa, ako na nag-akusa. Where is justice there? Tapos marami pang iba, na marami daw kong sinampa. For God so loved the world, I did it for the children of God who were marauded by the instruments of injustices. Nakalain mo. Lumaban ka lang para sa Marami ngayon ang mga abogado ngayon. Pag nakita ng mga kapwa ko abogado, ang nangyari sa akin, wala nang lalaban para sa mahirap. Takot na lahat yan. Kasi tanggalan ng lisensya. Yung isa pag dahilan, tinanggalan ako noong una ng February 23. February 1, 2023, natanggap kong desisyon na October 4, sinulat. Tinanggalan din ako, dinisbar ako doon. Bakit ako tinanggalan ng lisensya? Dahil kasalanan ko raw yung pag-post sa Facebook ng reklamo na ginawa ko na plunder laban sa kay Congressman Dinan Hernandez, laban sa kanyang kapatid na may-ari ng Tacorong Pitmart Mall na si Maria Virginia Hernandez Villaruel, laban din sa direktor ng Region 12 DSWD na si Bay Zorahaida Tanggol Taha, laban din sa kanyang mga tao kasama na si Payida Sarip at iba pa. Laban din sa back president na si Jackie Lau. Laban din sa ibang mga member at kasapi ng back Visa Awards Committee na si Emerita Dizon at saka Muhammad Payid Sarip.
Anong klase? Ang ebidensya ko po, napakasimple, napakatapang, hindi mo mababali. Ang aligasyon ko doon, bumili kayo ng mahal na food packs. In-overprice ninyo ang laman ng food packs ay pinresyohan ninyo sa bidding na wala emergency bidding. Pinresyohan nyo 515 pesos and 40 centavos kada pakete. Pagkatapos, bumili ako ng mga pagkain na nakalaman sa pakete na yun. Doon ko rin binili sa Takurong Pitman na siyang nanalo sa bidding. Ano binigay sa akin na resibo? 270 pesos and 50 centavos. Idadag mo lang ang daing kasi wala silang daing na time na yun. 48 pesos, bali 318 pesos and 50 centavos lamang ang aktual na halaga ng pakete na umorder, mahigit kalahating billion ang in-order, 589 million pesos ang in-order ng DSWD at doon pa nirepack sa bahay ni Ferdinand Dinan, Congressman Dinan Hernandez. Doon pa nirepack. Tapos isusupply ninyo sa mga bakwit na mga Maranao sa kasagsagan ng gira sa Marawi Seeds noong Mayo 2017. Kaya yan po ang tinanggalan ako ng lisensya sapagkat pinablis ko ang aking reklamo na sinampa ko naman sa ombudsman. Hindi ko nasampa kagad dahil doon ko ginawa, doon ako sa South Cotabato. Nang lumipad ako ng eroplano, pagdating sa Maynila, saka po ko pa lamang na isampa. Pero bago ko nisampa, January 19, 2019, ay pinablis ko sa aking Facebook. Kasalanan daw yun. Ngayon, ito naman, panibago na naman. Anong ginawa? Dahil daw ako nagreklamo sa isang judge sa Butuan, sa branch 2 ng Butuan City, na si Emmanuel Escatron, na kinasuhan ko raw na tumanggap ng 16 million para lamang aprubahan ang writ of demolition. Pero ang katotohanan hindi po ako ang nagsampa ng reklamo. Kaya magsasampa ako, asahan nyo ng motion for reconsideration. Magiging tapat naman kayo kung ano nangyari. Huwag yung gagawa ka ng conclusion, Justice Marvic Leonin, gumagawa ka ng conclusion, hindi ko ginagawa. Inakusa mo ako sa bagay na hindi ko ginawa. I am giving you the opportunity to correct the factual errors. Saka mo, magsasampa po ako ng motion for reconsideration. Akalain mo, disbarred na ako, i-disbarred pa nyo ako ulit. I'm proud to tell the whole world that I was disbarred, and yet, I did the right thing. I did the most moral thing. Kagaya nito. Hindi po ako kagaya ng ibang abogado na na-disbarred dahil nangangawat ng kwarta ng kanilang kliyente. Hindi po ako kagaya naman na nang-agaw ng asawa ng ibang mga tao na kliyente nila. Hindi po ako kagaya ng ibang abogado na ginagawang kabit ang mga kliyente nila. Hindi po ako kagaya ng ibang abogado na binibitawan ko ang kaso kahit mahirap na. Ay, dyan naman po. Kasi namatay po. Medyo masakit sa akin po. Pasensyahan mo na ako, Justice Leonin. Yung unang disbarbitue sa akin, namatay po ang nanay ko. Nung nabasa, nung nanood ang nanay ko sa television, binabalita na si Atty. Berteni Catalunya, kausing na spokesman ni Percy Lapid, ng pamilya ni Percy Lapid, ay natanggalan ng lisensya, disbarred. Ano nangyari? Humina ang nanay ko. Humiga. That was February 1, 2023. At dinala namin siya sa ICU. Hindi na nakabangon. But still, she expressed her love to me. Sabi niya, kahit disbarred ka, hindi nila makuha sa utak mo ang pagiging abogado. At anyway, engineer ka naman. Engineer ako, lisensyado ako. I graduated as a consistent full scholar from Mindanao State University in Marawi City. But then, I'll just consider it as
my fate. Kung ganun man yan. I consider it my fate. And I consider it as a divine fate. Because that I consider that as having been given to me by Allah, by God. Kasi kung hindi pa ako tumayo, wala nang abogado tutulong sa mga giniba ang bahay. Ito na naman ngayon. Kamakailan lamang sa Muntinlupa, mga taga West Kupang, tinulungan ko rin. Akalain mo mga judge dito hindi gumagalang sa karapatang pantao? Akalain mo ba naman na ipapadibulis ng sheriff? Biro mo, ang kaso ay sa labanan ng Ayala, Integrated Steel Manufacturing sa kabilang banda, at sa kabilang banda, isang tao na nagngangalang Antonio Acero. Tapos yung hindi nyo kinasuhan, idadamay nyo. That's the biggest sin against the highest human rights that is written in the Constitution, which says, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the laws. Ano ang ginawa nyo? Hindi nyo ginagalang ang karapatan ng tao. Dapat pinadalhan lamang ninyo na sabi na, oy, mga putya, mga PI kayo, mga inamo kayo. Bakit magigpaliwanag kayo? Bakit hindi gigibain bahay nyo? Wala man lang kahit ganun. It is now high time to change the system of justice in the Philippines. Maraming salamat po. Yan naman po. Magtatawag na lang ako. Pipito, niya, amugid na to. Proud, South Cotabato, Katutubatinyo. Linti, salamat kid. Pipito, wag mong ikumpara si Gadon, bubo yun. Dodong, Baboy, Abatoy, Dr. Toto, dalawa na kayo ni Gadon. Hindi bali na. Pixie, appointed ni Duterte ang nag-disbar sa iyo. Bakit? Hindi appointed po ni Noynoy yan. Si appointed ni Noynoy si Marvic Leonin. Pipito, Mormo, Mr. MR. Mag-MR ako. Pipito, naprito kang kakilitson ka pa. Hay nako, sobra na yan, laban MR. Pinky, bakit si Roque hindi na-disbar? Yan nga bakit si Sarah hindi na-disbar? Sinuntok ng sheriff Dr. Jerry Diaz, is it possible to disbar a disbarred lawyer? That is what they are saying. And because I cannot be disbarred anymore, antayin na lang nila pag mag-apply ko reinstatement, sa kanila do itatakel. BBS Las Vegas, hindi lang ikaw ang pinaglaban mo, ang tao na kinatistigo ka sa Pangulong Duterte, ganyan din kinawawa siya ngayon. Pipito, nakakasakit na kalooban naman didisbar ka sa pinatayan ka pa ng dignidad. Ala, sige, presidente ka na. Tinanggal niyo dignidad ko, wala na akong dangal. Hindi naman ako gaya ng ibang mga tao dyan na, mga abogado dyan na nang-agaw ng ibang asawa, na nang-agaw ng kuha ng kinakawat ang mga pera ng kanilang kliyente, na nang-mimimiki ng mga notaryo. Hindi pa ako ganoon. Pipito, hindi ka lang pinatayan talaga ng trabaho. Alam mo, sa totoo lang, nung na-hospital ang nanay ko, naibenta ko naipundar ko na bahay at lupa doon sa Coronadal para lang ibayad sa ospital. Kulang pa rin. Hanggang ngayon may utang pa ako na 700,000. Sir Totos, Tito Soto at Rapi Tolpo, na kapag nandyan Diskaya nakabantay, baka madulas sila, si Carly Diskaya. O nga, bantay na bantay sila, baka madulas, ituro sila. Jukas, paano papanagutin ang aswang kung aswang din ang nag-imbestiga? Tama po kayo. Muchipi, kulong talaga, hindi lang resignation. Pipito, para mapakita mo na sila naman ang padisbar mo, mga buwisit. Abisja, good morning po, Jorim. So hanggang dyan lang po. Humingi lang ako ng tulong sa inyo, pakipagdasal nyo lang ako na sana maliwanagan ang isip ng Supreme Court na hindi ko po ginawa ang inaakusan nyo sa akin.
So, Lichen, good morning po. Attorney Toto Kosing. Like dan po. Salamat po. Paki-like nyo. At para mahaba ang kuan natin, patataas yung algorithm natin at maraming manonood. At please, paki-share nyo para maraming sasali. At kung magkaroon na tayo ng 10 million na subscribers dito, sa 2028, tatakbo kong presidente. By hook or by crook. Salamat po sa inyong lahat.